Sa previous episode, si Joe ay isang nakakakilabot na ninja na nagtatrabaho noon sa isang organisadong grupo ng mga ninja, subalit ang gawaing ito ay kanyang tinalikuran, dahil sa dala na rin sa gusto niyang mamuhay ng mapayapa kasama ang pamilya na kanyang binuo. Kaso lang, ang grupo na kanyang tinalikuran ay may kasunduan, na kung sino man ang aalis ay mahaharap sa isang delikadong parusa na kung saan papatayin ang mga ninja na tumalikod. Isa nga si Joe ang hindi nakaligtas sa parusang ito, ang kanyang mahal na anak at asawa ay pinatay ng mga ninja at kahit siya ay hindi rin nakaligtas at nagawa nilang mapatay siya, subalit sa di malamang dahilan nabuhay bigla si Joe at nagawa pa niyang bawian ang mga kalaban na pumatay sa kanyang pamilya. Sa ibang lugar, isang politiko ang tumakas matapos ang pag-atake sa kanyang tahanan at nagmamakaawa siya sa Diyos na pigilan ang mga demonyo. Ngunit lalong naging nakakakilabot ang sitwasyon nang nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Biglang ilang nakakatakot na mga kamay ang lumitaw mula sa kawalan at tinapos ang kanilang mga buhay. Ang lalaking responsable ay nanunood malapit lamang at tila may kakaibang pagkagusto kay Joe, na may larawan niya sa kanyang telepono. Pagkatapos ay binisita ang lalaking ito ni Master Yamaji. Inireklamo niya na ang huling trabaho ay sobrang nakakabagot at ipinahayag na ang kanyang talento ay dapat nakareserba para sa mas nakaka-intense na mga misyon. Pinaalalahanan siya ni Yamaji na siya ay simpleng isang espada at ang mga armas na katulad niya ay walang sariling kagustuhan. Sinabi pa ni Yamaji na ang mga exile tulad ni Joe ay hindi na itinuturing na mga ninja. Sila ay itinuturing na bilang mga kaaway sa sandaling sila ay umalis. Kailangan silang patayin kaagad dahil hindi nila kayang hayaan na may makakatuklas tungkol sa kanilang lihim na sining, at si Joe ay isa sa pinaka-elite na ninja sa buong kasaysayan ng Japan. Nakamit niya ang hindi mabilang na mga teknik sa pakikipaglaban at lubos na walang awa pagdating sa pagpuksa ng kanyang mga target, na ipapatay na nila siya minsan, ngunit naniniwala sila na nakaligtas siya dahil ginamit niya ang kanyang lihim na sining. Nais ni Yamaji na tuluyan na siyang patayin sa pagkakataong ito, dahil gusto niyang matuklasan ang paraan para malaman ang teknik ni Joe at inutos na ni Yamaji ang mga paghahanda para dito, ngunit mas nababahala pa ang isa pang lalaki sa tinatawag na The Reaper. Sa ibang lugar, isang lalaki ang nadismaya na makita na ang isang lalaki na tinatawag na Zai ay nakalimutan ang lahat ng itinuro niya tungkol sa pakikipaglaban ng may dangal, dahil sa ang ginagawa niya ngayon ay puro karahasan na lamang. Kaya nagtataka ang lalaki kung ilan sa kanyang mga dating kasama ang napatay na niya ngayon. Si Zai ay nag-aalis ng mga itinakwil mula sa tiwaling organisasyon, ngunit binanggit ng taong ito kung paano sila nabigong patayin si Joe. Pinatunayan ni Joe na ang mga may pananampalataya sa mga lumang paraan ay hindi matitinag sa mga katulad ni Zai. Ang lalaking nakapula ay sigurado na kapag nalaman ng iba pang mga itinakwil ang tungkol dito, sila ay tatayo laban sa organisasyon na tulad ng ginagawa niya. Ang lalaking nakapula ang nagturo kay Zai kung paano humawak ng espada, ngunit ngayon ay kailangan na niyang wakasan ang sinimulan niya at inilabas niya ang isang napakalakas na hampas at sinabihan si Zai na imposibleng depensahan ang isang nakakamatay na hampas ng hangin. Ito ang kanyang lihim na kakayahan na tinatawag na The Flying Swallow, at doon ay buhay pa si Zai, ngunit sigurado ang lalaki na hindi na ito magtatagal at plano niyang gamitin muli ang atake ngunit napagtanto niyang nawawala ang espada ni Zai. Isang sulyap sa kanyang dibdib ang nagpahayag na nagawang saksakin siya ni Zai at siya ay natalo. Handa siyang pumunta sa mga kailaliman ng impyerno kung saan siya maghihintay kay Zai, at pabalik sa iba pang mga tauhan ay ibinunyag ni Yamaji na ipinagbawal niya ang Reaper na makipag-ugnayan kay Joe. Sa istasyon ng pulis, sinabihan si Mike na ang atake sa restaurant ay kagagawan lamang ng mafia at galit na galit si Mike sa halatang pagtatakip at tinawagan siya ng kanyang boss. Pinaalalahanan si Mike na malapit na siyang magretiro kaya't inirekomenda na huwag niya itong sisirain sa pangingialam sa hindi niya dapat pakialaman. Gusto ng kanyang boss na manatili siya sa bahay hanggang sa araw ng kanyang pagreretiro at iniwan si Mike na may ilang mga papel at sa ibang lugar. Si Joe ay nasa isang hideout at nagsimula ng apoy at muli siyang sinaniban ng mga alaala ng kanyang pamilya kaya kailangan niyang maglaan ng sandali upang mapakalma ang sarili. Dumating si Mike upang makipagkita sa kanya ayon sa plano, ngunit binanggit niya na inosente ang may-ari ng restaurant at nais nilang gumawa ng aksyon tungkol dito balang araw, ngunit sa ngayon ay mag-e-enjoy muna sila sa Peking Duck. Pinag-uusapan nila ang nalalaman nila sa ngayon at ang mga armas na ginamit sa atake ay gawa sa isang espesyal na metal,
at ang patent sa alloy na metal ay hawak ng Ota at malinaw na may koneksyon sa pagitan nila at ng ninja, ngunit kailangan pang mangangalap ng ebidensya ni Mike upang malaman pa. Ang Ota ay isang napakadelikadong kumpanya dahil mayroon silang koneksyon sa pamahalaan, wala nang pakialam si Joe kung gaano man sila kadelikado at pinatay nila ang kanyang pamilya kaya't ipinahayag niyang hahabulin niya ang bawat isa sa kanila at magbabayad. Pinaalalahanan siya ni Mike na kailangan niyang arestuhin si Joe kung gagawin niya ito, ngunit napagdesisyonan na marami pang ibang masasamang tao ang kailangang pusasan muna. Hindi pa handa si Mike na magretiro kaya't sinunog niya ang mga papel at nakipag-partner kay Joe, nagtimpla si Joe ng inumin para sa kanya at ipinaliwanag na ganito nabubuo ang mga alyansa, hindi ito alak dahil mas gusto lang talaga ni Joe ang uminom ng mga energy drinks. Pamilyar si Mike sa isang taong may alam tungkol sa Ota kaya nagpunta sila para makipagkita kay Emma, inaasar ni Mike si Emma dahil sa sira-sira niyang kotse, pero agad niyang sinabi na mas malala pa ang kotse ni Mike. Si Joe naman ay napatunayang seryosong mahilig sa kotse dahil alam niya ang lahat tungkol sa Beetle, pero nagulat siya nang malaman niyang alam ni Emma na siya ay isang ninja. Ipinaliwanag ni Mike na mapagkakatiwalaan niya si Emma pero kailangan niyang patatahimikan si Emma kapag siya ay masyado ng maraming sinasabi. Pinasiksik sila ni Emma sa kanyang maliit na kotse at ipinakita ang lahat ng teknolohiyang kanyang inilagay dito. Ito'y halos isang malaking gumagalaw na computer na binuo niya mag-isa. Ang kanyang pananaliksik ay nagbunyag na ang Ota ay isang multinasyonal na kumpanya na sangkot sa pagdevelop ng mga armas pang-militar, di lang iyon dahil may kinalaman din ito sa entertainment, malinis na enerhiya at halos lahat ng teknolohiya na umiiral. Para bang sinasakop nila ang lahat dahil palagi nilang pinapalitan ang iba't ibang software at hardware araw-araw, lahat ng bansa ay gumagamit ng kanilang teknolohiya sa isang paraan, pero ang mabilis na paglago nito ay nagdulot ng pagkalat ng madilim na mga tsismis tungkol sa kanila. Ilang tao na ang bumangga sa kanilang kumpanya tulad ng mga pangunahing tauhan, karibal na organisasyon at mga journalist na nag-iimbestiga sa kanila ay namamatay sa misteryosong paraan. Ang pinakahuling tao ay ang kalbong politiko na namatay kamakailan sa isang aksidente sa kotse. Tumanggi siya na papasukin ang mga dayuhang kumpanya sa kanyang bansa pero ang taong pumalit sa kanya ay ginagawa ang kabaligtaran, aktibo niyang hinihikayat ang mga dayuhang kumpanya at isa sa mga ito ay ang Ota. Mukhang napaka-convenient ng mga kamatayang ito para sa kumpanya nila kaya hinala niya na sila ang nasa likod ng lahat, samantala ipinakita ng ilang siyentipiko sa kanilang boss ang isang kahangahangang reactor na mas mahusay pa ang performance kaysa noong huli itong sinubukan. Dahil ngayon ay kaya na nitong mag-produce ng 2.2 milyong kilowatts ng kuryente kada segundo. Idineklara ng boss na magpapabago sa mundo ang teknolohiyang ito at sinabi niya na ang Ota ay dapat maging tanging kumpanya, ang kanilang teknolohiya ay magpapabuti sa buhay ng lahat at ang ito ay magiging bagong pamantayan para sa buong mundo at pagkatapos ay nakipagkita siya kay Yamaji. Ipinakita sa kanya ni Yamaji ang larawan ng pag-atake sa restaurant at kinumpirma ng lalaki na mga tauhan niya ang mga iyon, ipinaliwanag niya na siya ay nagpapatakbo lamang ng isang test para sa isang bagong sandata at inisip niya na ang isang ninja ay magiging perpektong subject sa test na ito, dahil mayroon silang mga kakayahang higit sa karaniwan. Dahil sa takot sa galit ni Yamaji, ipinunto niya na ang kanyang target ay isang dating ninja at hindi isa na kabilang sa organisasyon. Sinubukan niyang ipaalala kay Yamaji na sila ay mga kasosyo ngunit sinabi lang sa kanya ni Yamaji na huwag na itong ulitin pa. Sa ibang lugar, ipinakita ni Emma sa mga lalaki ang sentro ng napakalaking enterprise na kilala bilang Ota. Ang Ota City ay isang eksperimental na lungsod na ganap na pinapatakbo ng organisasyon. Biglang pinigilan ni Joe si Mike mula sa pagtama ng isang blade sa kanyang bungo habang sila ay inaatake. Sinubukan ni Emma na iligtas sila palabas doon ngunit patuloy na tinutusok ng isang espada ang kotse. Nagpaputok si Mike sa kung sino man ang nasa bubong at ginamit ni Joe ang kanyang mga kasanayang ninja para malaman kung nasaan ang kanilang kalaban. Itinusok niya ang kanyang sariling espada sa pamamagitan ng bubong kaso biglang bumangga sa kanila ang isang truck. Natagpuan ni Joe na walang malay ang dalawa pang kasama at nakita niya ang umaatake sa labas. Ang baliw na ninja na ito ay naglunsad ng 1 toneladang blade sa kanya kaya lumabas si Joe para labanan ang taong ito. Nakasuot ang taong ito ng isang kakaibang maskara at binigyan niya si Joe ng matinding laban habang sila ay umakyat sa isang gusali.
Nagawa ng taong ito na itulak si Joe pabalik ng kaunti at ipinakita na mayroon siyang maraming mekanikal na braso na may mga kamera sa mga dulo nito. Nakita ng mga bagay na ito si Joe bilang kaaway at natagpuan ni Joe ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon habang siya ay nasugatan. Ginamit muli ni Joe ang kanyang kakayahang mag-shadow para tawagin ang higit pang mga braso ng kanyang sarili. Nahawakan siya ng kaaway ngunit nagawa ni Joe na magkaroon ng kalamangan. Pinutol ni Joe ang ilan sa mga missile ng taong ito kaso mayroon pa siyang mas maraming firepower na nakatago sa kanyang mukha. Ang kahangahangang bihasang si Joe ay nagawang iwasan ang kanyang mga missile sa ere at ganap na winasak ang tao na ito. Hindi sapat para kay Joe ang isang espada sa ulo nito kaya kinuha niya ang kamera ng lalaki at itinapon siya mula sa bubong. Alam ni Joe na may nanunood at sinenyasan niya sila na ang susunod. Dumating ang isang ambulansya para kunin sina Mike at Emma at tumanggap ng tawag sa telepono si Joe. Nag-atubili siyang sagutin ito ngunit nang ginawa niya, ipinaliwanag ng boses sa kabilang dulo na natutuwa siyang sa wakas ay makakapag-usap na sila at tinawag siya ng boses sa kanyang tunay na pangalan. At nagulat siya dito. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.